Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Tanbolo at shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ito ay banayad. Ito ay matatag. Ito ay malakas. Kung sasabihin natin na ang itim na chi at gintong chi sa katawan ni Aaron ay nasa parehong lugar noong nakaraan, ito ay dahil ang dugo ng Magic Dragon sa ibabaw ng katawan ay manik at ang gintong katawan ay pinigilan ang Magic Dragon sa parehong oras. Ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay higit na parang isang pagsupil at isang pagtutol. Pagkatapos sa oras na ito, ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay ganap na mababaligtad at mababago. Ang pagsupil na relasyon sa pagitan ng dalawa ay ganap na hindi umiiral. Ang kasaganaan ng gintong liwanag ay hindi nakakaapekto sa pagpapalawak ng itim na gas sa parehong oras. Ang pagpapalawak ng itim na gas ay hindi kailanman nagdadala ng gintong liwanag. Maging, sa kasaganaan ng liwanag ng isa't isa, ang dalawa ay hindi lamang walang dating pagpigil o pagsupil, kundi tumutulong din sa isa't isa. Ang gininto ang liwanag ay ginagawang mas mabangis ang itim na gas, at ang itim na gas ay ginagawang mas makapal din ang gininto ang liwanag. Ang katawan ni Aaron ay tila biglang nabasag ang hadlang at nagtutulungan sa isa't isa. Ang biglaang pagbabago, maging ang Aaron ay ganap na natigilan sa oras na ito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naunawaan niya ang dahilan. Ang pagtanggi at pagsupil ni Jin Shen sa Magic Chi ay ganap na nawala, at ang pagsupil at pagtatangkang sakupin ang buong katawan ni Aaron sa pamamagitan ng Magic Chi ay ganap na nawala sa oras na ito. Tila naabot nila ang ilang pinagkasunduan sa ilang panahon. Hindi lang nila binitawan ang kanilang pakikibaka, kundi nililimitahan din nila ang kanilang pagtutulungan tulad ng mga matandang kaibigan na may tacit understanding sa mahabang panahon. Malaki talaga ang buhay. Sa oras na ito, mahinahon ang boses ng kaluluwa ng demonyong dragon sa utak. Ang dugo ng Magic Dragon ay lubhang mamamatay tao at mabisyo. Kahit ako ay hindi ito makontrol ng mabuti, ngunit ito ay tila sakam para sa iyong katawan. Kaya't, kahit na ang iyong katawan ay nasa gilid ng panganib, ito ay handang ganap na ibigay ang sarili sa iyong katawan upang kontrolin, upang labanan ang darating na krisis, kahit hindi pa ako nagkaroon ng ganoong pagtrato. Ang boses ng Magic Dragon ay may parehong inggit at puot, ngunit din walang magawa. Kung tutusin, may sariling ideya ang sarili mong dugo. Ang susi ay hindi nito mahal ang sarili nitong katawan, ngunit may kagustuhan ito sa katawan ng ibang tao. Paanong ang Magic Dragon, bilang orihinal na may-ari, ay hindi magiging seloso? Ang iyong gininto ang katawan ay tila nararamdaman ang aktibong kabaitan nito, at ang sitwasyon ay napipilitan. Sa unang pagkakataon, hindi na ito nakikipaglaban sa kanya, ngunit tinutulungan ang iyong katawan sa kanya, nakakamangha talaga, nanlulumong sabi ng Magic Dragon. Tumanggo si Aaron. Ramdam na ramdam din niya ang ganap na pagkakaiba ng katawan sa mga oras na ito. Sa paliwanag ng Magic Dragon, lubos niyang naunawaan ang nangyari sa katawan. You're blessed. Magiging miserable ako kung may dugo ka ng mga Diyos at demonyo, galit at walang imak na sabi ng Magic Dragon. Siya ay berde. At ito ay berde ng isang lalaki. Dapat maging responsable ka sa akin, bagaman para sa akin ngayon, hindi na ako seryosong pinipigilan ng gininto ang katawan, kaya ko pang patayin ang iyong divine consciousness at ganap na sakupin ang iyong katawan, ito talaga ang pinakamagandang pagkakataon para sa Magic Dragon. Nang salakayin ng Aaron sa unang pagkakataon, ang gininto ang katawan ay may malakas na protection sa sarili, kaya't kahit na nakulong ng Magic Dragon ang Aaron, ngunit siya ay nakulong pa rin sa kanyang isip at hindi na makagagawa ng kahit isang hakbang pamapait at piniling makipagtulungan sa Aaron. Ngayon, ang gininto ang katawan ay hindi na mahigpit na.
Pinoprotektahan ang sarili nito ay isang magandang pagkakataon para sa kaluluwa ng Magic Dragon, ganyan ako. Hindi kita sasalakayin, ang mahiwagang dragon ay napabuntong hininga na hindi interesado, bagaman may mga butas sa pagtatanggol sa gininto ang katawan para sa akin, hindi ako ang nagsasamantala sa panganib ng iba, sinakop ko ito. Kung ang iyong gininto ang katawan ay nagtataboy sa akin at tutulungan ang iyong gininto ang katawan na patuyuan ako ng dugo ng Magic Dragon, hindi ko masabi ng malinaw kung gaano ako kahirap noong mga panahong iyon. O kahit nakatulong sa akin, hindi ako matutulungan ng gininto ang katawan mo. Sa lakas ko, hindi ko maibalik ang katawan ko sa mga ganitong pagkakataon, tsaka after spending some time with you, I think you're still a person and won my joy. I don't want to mess with you. So, from today on, I will officially retire. The green tea beach of Magic Dragon's blood, I believe you might be better than me because it slanders your body. Kapag wala ka nang gagawin sa future, use your divine sense to chat with me. After that, the magic. Mapait na ngumiti ang dragon, namimiss ko na ang Magic Dragon ko habang buhay, pero hindi ko talaga akalain na sa wakas ay magiging berde na ako kaya natarante ako. I didn't expect, in the future, mga kabataan mo, lalo na iyong Aaron, words. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Pagkatapos ay nawala ang Magic Dragon at nagtago. Tuliuhan Aaron ay nakatulala pa rin sa sito. Gayunpaman, ang wala siyang oras na isipin ay ang pagkatunaw ay puno, mainit at nakabalot, at ang Aaron ay mahigpit na nakabalot. Ngunit halos kasabay nito, ang dugong itim na gas na dulot ng dugo ng Magic Dragon at ang gininto ang gas na namumulaklak sa gininto ang katawan ay hinikayat na i-maximize, na ginagawang ang Aaron ay parang parehong Diyos na Buddha at isang mundong sumisira sa Diablo. Ang mga Diyos at mga demonyo ay pareho, at ang bagong hari ay dapat tumayo. Boom! Bigla, pagkatapos lunukan ng Aaron, ito ay naging isang kalmadong tinunaw na higanteng dagat. Sa isang marahas na pagsabog, ang buong tunaw na higanteng dagat ay ganap na nabalisa. Sa susunod na segundo, nagkaroon ng isa pang malakas na putok, at isang figure ang sumabog mula sa dagat ng apoy. Sinundan ng malalaking sanga na nakabalot pa rin sa kanya. Sa malakas na ingay na ito, kahit na ang masamang katakawan sa parehong mahirap na proseso ay hindi maiwasang tumangala. Lumipad sa langit si Hansani at kinaladkad ang malaking puno sa hangin. Bang! Langit-ngit! Ang higanteng puno ay gumawa ng biglaang pagsisikap, at ang mahiwagang Aaron ay biglang nahawakan nito. Isa pataas at isa pababa, ang dalawang panig ay nahulog sa isang malaking pagkapatas. Ang katawan ng Aaron ay mas maunlad na may dalawang ilaw, na nakakaapekto sa mga sinaunang puno at gumagawa ng langit-ngit na ingay. Parang bumalik na lang sa sitwasyon ang lahat. Kaya lang, ang Aaron ay direktang kinaladkad sa Molten Slurry noong nakaraang pagkakataon. This time, gagawin pa ba? Para sa Aaron, dahil siya ay lumabas mula sa ibaba, walang posibilidad na bumalik. Sa pagkunot ng noo sa pagitan ng kanyang mga kilay, ang bibig ni Aaron ay ngumiti ng mabangis. Sa biglaang pagsusumikap, bumukas ang gininto ang liwanag at dugong itim na ilaw. Ilang saglit lang ay ang tunog ng pagbagsak ng mga puno ang naririnig. Bang! May narinig pang malakas na ingay. Nasira ang lahat ng uri ng sangay na nakatali sa Aaron. Ang sumunod na segundo, habang ang mga sanga ay naghiwa-hiwalay at nabali, ang mga sanga ng mga higanteng puno ay nagsimulang pumutok. Boom! Kahit na ang tuktok na puno ng higanteng puno ay hindi napigilan ang pagkalat ng split explosion. Kasabay nito, ang mga hadlang ng Aaron ay ganap na nawala. Sa bahagyang pagkabigla ng enerhiya sa kanyang katawan, ang mga sanga na nakakalat sa kanyang katawan ay agad na nawala. Sa oras na ito, biglang yumuko si Aaron. Ang malaki ngunit sirang halos isang katlo ng mga sinaunang puno ay sumuko sa pag-atake at mabilis na binawi sa tinunaw na slurry. Gusto mong tumakas. Ang Aaron ay ganap na binitawan. Gayunpaman, ang sinaunang puno ay binawi ng napakabilis. Sa oras na ito, imposibleng mahuli. Sa isang kisap mata, tiningnan ni Aaron ang sirang, ngunit halos hindi pinanatili ang isang malaking bahagi ng sinaunang puno ng kahoy. Sa sumunod na segundo, binilisan niya at sumugod. Bagaman ito ay nasira, nananatili pa rin ang isang walang malasakit at kumpletong bahagi, na halos ilang metro ang haba.
Kahit na ito ay luma, ito ay lubhang mahirap. Sa malamig na ngiti, agad na binalot ni Aaron ang malaking sinaunang puno sa kanyang kamay at malamig na tumingin sa tinunaw na slurry sa ibaba. Ayaw mo ba akong lumunin? Paliitin ano? Sa sandaling bumagsak ang boses, direktang sumisid si Aaron kasama ang malaking nalalabi ng sinaunang puno, lumapit sa tinunaw na slurry, inindayog ang malaking puno at direktang hinalo. Sa paggalaw ni Hansani, ang buong dagat na tunaw ay parang isang mangkok ng pulang sopas na hinalo gamit ang isang kutsara, na mabilis na umiikot sa paghahalo ni Hansani. Boom! Boom! Ang Aaron ay lumiliko ng higit at mas masigla, at ang higanteng dagat ay nagiging mas mabangis. Halika na. Kapag siya ay uminom ng galit, ito ay isa pang pagpapakilos, at ang malaking dagat apoy ng tubig ng tinunaw na slurry ay mas mabangis. Ngunit ang matandang puno ay hindi na muling itinaas. Kung may mga nilalang sa napakalaking dagat sa oras na ito, natatakot ako na ito ay nalilito at nabalisa. Tama na. Halos sa oras na ito, habang muling itinaas ng Aaron ang sinaunang puno, isang sinaunang at walang laman na tinig ang lumabas mula sa tinunaw na dagat. May kaunting pagkainip at kawalang kasiyahan sa boses. Akala ko ikaw ay magiging isang lumiliit na pagong sa dagat ng apoy. Malamig na ngumiti si Aaron, binawi ang sinaunang puno at mahinahong tumingin sa dagat ng apoy. Ignorante na bata, maglakas loob na maging mayabang sa harap ko, uminom siya ng walang kasiyahan. Sa susunod na segundo, ang buong tunaw na slurry ay nagsimulang umikot sa napakabilis na bilis at lumihis ng hindi mabilang, nakatingin sa mga mata ni Aaron na parang dugo ng kanyang mga kapantay. Wow! Bigla na lang, lahat ng natunaw na slurry ay marahas na natutuyo at nawawala sa ibabaw. Sa isang sandali, walang makakapigil kay Buddha sa lupa, ngunit sa susunod na segundo, ang tuyong ibabaw ay nagsimulang pumutok at bumagsak, at isang higanteng tila nagbabadya. Storytelling channel sa YouTube. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang lahat ng mga ibabaw ng lupa ay ganap na nakakalat, na nagpapakita ng isang piraso ng itim na pulbos na katulad ng mga organo at tisyo. Ang mga ito ay konektado sa isa't isa, o maaaring sila ay isang katawan. Dahil lang sa hindi pa tuluyang bumagsak ang ilan sa mga ibabaw ng lupa, mukhang konektado ang mga ito. Paikot-ikot ang bawat isa ay may malaking butas, siksik, halos manhid ang mga tao. Sa kanilang bahagyang paghihikayat, ang mga butas ay nabuksan o sinipsip. Sila, o ito, ay sumasakop sa laki ng halos buong Yuming City, na nakakatakot. Ito ba ang tunay na diwa ng hari ng Yuming? Hindi ito pangit, maaari lamang itong ilarawan bilang kasuklam-suklam. Ang mga kakaibang tao ay kailangang maglakas loob na ipakita ang kanilang tunay na mukha. Kung hindi, natatakot ako na ang mga tao sa pamilya ng demonyo ay mawawalan ng isip kapag nakita nila ito. Bastos, tila narinig niya ang boses ni Han Sansan at galit na sumigaw, "Ako ang ina ng lupa." Mahigit 30,000 ang naninirahan sa lungsod ng Yuming. Sino ang hindi nagtatago sa mga unos ng pamilya ng demonyo sa dugo at lupa ng aking katawan? Ako ang Diyos, anak, huwag kang mapangahas. Sa sandaling ang boses ay bumagsak, hindi mabilang na mga sanga ang biglang nagunat mula sa hindi mabilang na mga hukay, malaki at maliit, ito ay tumama muli sa Aaron. 10,000 mga sanga, kahit na ang Aaron ay hindi isang siksik na phobia, tingnan ang pamamanhid ng anit sa oras na ito. Sinusubukan ng ilan sa kanila na itali ang Aaron ng direkta, habang ang iba ay mabangis na umaatake tulad ng mga ahas. Ang 372 way na Divine Sword ni Han at ang Taisho na Divine Step ay idinagdag. Kahit 10,000 sanga ang sumunod, ang Aaron ay parang dahon ng willow. Hindi naman siya apektado. Ang kanyang atake at depensa ay katamtaman at ang kanyang pagsulong at pag-atres ay nakaka-relax. Iyon ba? Ngumisi si Aaron habang nagpupumiglas. Sa susunod na segundo, gumalaw ang kamay, at ang banal na hakbang ng Taisho ay lumabas sa virtual na anino, na nagpapakita ng anino ng chismis. Ang pamamaraan ng katawan ay mas kahanga-hanga kaysa dati. Gamitin ang kaalaman sa chismis na natutunan mula sa Qinglong at flexible na ilapat ito sa aktwal na labanan. Kahit na ang Aaron ay talagang pinaghihinalaang matapang, ito ay higit pa sa walang magawang pagkilos ni Aaron. Alam niya na bagamat ang mga sanga na na-trigger ng halimaw ay mukhang pangit at kahit mahina, sa katunayan,
Ang mga sanga na ito ay maaaring dumaan sa umaatungal na tunaw na slurry nang hindi naaapektuhan. Higit pa rito, maaari nilang ikulong si Aaron, na may abnormal na kapangyarihan, nang hindi gumagalaw. Paano niya minamaliit ang mga lalaking ito? Umuungol. Halos kasabay nito, ang masasamang matako na napapalibutan ng apoy ay direktang nakalaya dahil sa pag-aalis ng apoy. Sa isang nakatutuwang dagandong, ang buong malaking katawan ay lumundag at sumugod patungo sa lalaki sa susunod na segundo. Ang mga kuko ay parang mga espada, ang mga kuko at mga ngipin ay parang mga punyal. Ang masamang matako ay sumugod at ngangat-ngat sa isang bahagi ng lalaki, baliw. Naputol din ni Aaron ang kanyang espada sa sanga, at pagkatapos ay binaril ng buong lalaki na si Teng, tinutukan niya ng direktang hakbang ang lalaki. Boom! Sa oras na iyon, ang maraming lupain na natitira sa taong iyon ay direktang tinatangay ng hangin. Alam mo, bagamat napakalaking lupain na natitira sa kanya, ikinumpara ito base sa kanyang malaking hiyubog ng katawan. Kahit na ang anumang maliit na lupain ay hindi bababa sa laki ng isang football field, ang Aaron ay tumama, ngunit 12-12 ng mga lupain ang direktang nabugbog. May isip mo kung gaano kadali ang enerhiya ng Aaron sa oras na ito. Matapos maranasan ang kombinasyon ng dalawang enerhiya, ang lakas ng Aaron ay tumaas na sa mas mataas na antas kaysa dati, ngunit hindi ka panipaniwala na ang suntok na ito, halos kapareho ng naunang 2 beses, ay parang meat buns na pumapalpak ng mga aso. Kahit malakas ang kulog, halos walang ulan. Dahil dito, napakamot ng ulo si Aaron. Invalid pa rin ba ito, kahit na mayroon siyang 2 banal na sandata upang protektahan ang kanyang sarili? Kung aatakehin siya ng iba sa ganitong dosis ng pag-atake, hindi siya kailanman magiging walang galaw. Nang hindi maisip ni Han Sanbay ang kanyang kapatid, sa katahimikan, biglang itinuon ni Han Sanbay ang kanyang mga mata sa masamang matako na bahagi. Hindi Yun na ba? nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!